Again, bago po kami mag-reaction, nagsusuri kami, pinanonood namin ang iyong mga video. Paano ka po paniniwalaan ng mga sarili mong kapatid sa Iglesia Katolika natin kung alam nila na nandadaya ka at nangloloko? Hindi mga kapatid na nanood ngayon. Meron ka yan. Ang isang totoo, masasabi ko po, ang isang totoong may malasakit sa ating kapwa, okay, ay kung talagang pinaglalaban mo ang mga sinasabi mong na tatawag sa loob ng Iglesia ni Cristo na mga Iglesia Katoliko o mga umaanib, kung talaga sila ay mahal mo at pinaglalaban mo, wag silang maloko, dapat po gamitin mo yung 255,000 subscriber mo na mapanood ka sa maayos na pagpapaliwanag. Okay? Okay? Si Miss Japina, mga kapatid. No? May inaamin siya dito. Kung talagang mahal ko ang mga kapwa Katoliko at di sila maloko, lalo na yung natawag sa Iglesia ni Cristo. Abay, inaamin ba niya na yung inaniba niya ay manluloko? Meron ka yan. Ang isang totoo, masasabi ko po, ang isang totoong may malasakit sa ating kapwa, okay, ay kung talagang pinaglalaban mo ang mga sinasabi mong na tatawag sa loob ng Iglesia ni Cristo na mga Iglesia Katoliko o mga umaanib, kung talaga sila ay mahal mo at pinaglalaban mo, wag silang maloko. O, yung natatawag sa iglesia para di sila o mahal ko, talagang mahal at di sila maloko, may inaamin siya na may manluloko. At talagang gamitin ko ang channel na ito para hindi daw sila maloko. O, yan. Kaya gagamitin natin sa pagsagot sa kanila. Di po ba? Ang INC, mga kapatid, ay matagal nang ginagamit nila ang mga aklat Katoliko, pinagchap-chap. Para patunayan na sila daw ay pinatunayan sa otoridad Katoliko. At isang pandaraya para sa kanila na sila'y tawaging Iglesia ni Manalo. Nagkakamali po ang iba kapag sinasabi nila na ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo ay ang kapatid na Felix Manalo. Sususugan ko po yung binanggit po ninyong yon, kapatid na Rene. Mga giliw po naming manonood, hindi po dapat tawaging Iglesia ni Manalo ang iglesyang ito sapagkat hindi po ito pag-aari ni kapatid na Manalo, kundi batay po sa narinig ninyo mula sa banal na kasulatan, pag-aari ito ni Kristo, ng ating Panginoong Hesukristo. Ito'y isang palusot lamang sa mga ngaral sa INC na alam naman nila ang nakasulat sa kanilang SEC registration. Artikulos de Incorporación para Pol 4, Quelos Fundadores de esta Asociación San Felix Manalo, that the founders of this organization are, ito'y tatalakayin natin. Samahan niyo ko. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito inyong lingkod, Brad Wendell. Talibong muli makasama ninyo sa pagkakataong ito, mga kapatid. At samahan ninyo ako sa ating pagtalakay. Ulitin ko, di natin layuning saktan ang damdamin sa mga kapatid nating natangay sa iglesyang itinatag ni Felix Manalo. Pero atin lang sasagutin, punto por punto, itong mga matagal na nilang mudos sa paggamit sa mga aklat Katoliko at sa Biblia, kahit walang sariling Biblia. Pero inanyayahan natin at mga suking taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag ding kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat at mga suking taga-subaybay? Welcome po sa ating
live streaming sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa atin, Katoliko man at hindi Katoliko. Ulitin ko na sinagot lang natin ang mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya, no? Lalo na sa Iglesia ni Cristo na sa mataas ng panahon pa ni Felix Manalo, ay paulit-ulit na inaatake ang ating pananampalataya. Happy Fiesta, yes, kay Sis Rolanda Kijiling, no? Sa Our Lady of Fatima na ating ipinagdiwang ngayon. So, happy Fiesta sa lahat na mga kapatid natin. Ngayon, sabi nitong si Miss Japin na dinadaya ko raw. Sino yung dinadaya? Yung mga Katoliko. Ako pa ang nandaya. Eto. Sandali Eto ba ya? Hindi. Ayan. Ang kaugnayan sa Diyos anak. Ito. Again, bago po kami mag-reaction, nagsusuri kami. Pinanonood namin ang iyong mga video. Paano ka po paniniwalaan ng mga sarili mong kapatid sa Iglesia Katolika natin kung alam nila na nandadaya ka at nangloloko? So paano daw ako paniniwalaan sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo kung alam nila? Idinabay pa ang mga Katoliko. Alam daw ng mga Katoliko na ako'y nanluloko. Again, bago po kami mag-reaction, nagsusuri kami. Pinanonood namin ang iyong mga video. Paano ka po paniniwalaan ng mga sarili mong kapatid sa Iglesia Katolika natin kung alam nila na nandadaya ka at nangloloko? So, paano ako paniniwalaan? Una, di mo ba alam na kahit mga kaanib sa Iglesia ni Manalong inaniban mo, ay naniniwala at yun ang dahilan na ilan sa kanila ang yumakap sa simbahang Katoliko at na palabas na natin dito ang ilan, no, sa mga yumakap na kaanib ni Felix Manalo. So kung ang mga kaanib ni Felix Manalo ay naliwanagan, Katoliko pa kaya? At dinabay pa ang mga Katoliko dito na ako daw ay nanloko at ndaya sa mga Katoliko. Yung mga kapatid nanonood ngayon. Meron kayo yan. Ang isang totoo, masasabi ko po, ang isang totoo may malasakit sa ating kapwa, okay, ay kung talagang pinaglalaban mo ang mga sinasabi mong na tatawag sa loob ng Iglesia ni Cristo na mga Iglesia Katoliko o mga umaanib, kung talagang sila ay mahal mo at pinaglalaban mo, huwag silang maloko. So, kung talagang mahal ko umano ang mga Katoliko at huwag silang maloko, lalo na yung natangay sa inaniban ng sikta, di may inaamin na may nanluloko. Dapat po, gamitin mo yung 255,000 subscriber mo na mapanood ka sa maayos na pagpapaliwanag. Ayun. Di ba maayos ang pagpaliwanag natin ikumpara sa kanilang mga ngaral na pawang puro atake personal. Yung grupo ng grupo mismo ng tinatawag na The Revealers. Ngayon, hindi nila mapaliwanag. Ito mismong nauna nang pinakita natin mga kapatid kung paano nila dinaya yung aklat Katoliko sa debate namin ni Ramel Parba, di ba? Nauna nating, kaya
sa Facebook mayroong mag-comment na di umano ako nakamove on dahil paulit-ulit ko itong pinakita. Bakit masakit ba? Oh. Ano, yung binasa ni Parba kasi ay dinaya talaga niya ang pagbasa sa naturang aklat. No, kaya mas mabuti lalo na yung mga CFD na meron talagang ganitong aklat dahil ito ay nagiging kapital nila para sa kanilang samahan na dadami sila. Sa anong paraan ito? Pero ang mastermind, at tugari sa inyong libro, gusto na ko, they altogether fantastic to say that the remote beginning, they altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa, flung against heaven. Okay, mastermind. Okay, iyon. The altogether fantastic to see. Una, wrong grammar na, di ba? So, klarong-klaro talaga dinaya. Ano ba ang nakasulat? Ito ang nakasulat, mga kapatid. It is not altogether fantastic to see. O paano mo masabi na inaamin ng simbahang Katoliko na galing kay Lucifer na ang nakasulat, it is not fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's sky. Ang kanyang pagbasa ay the altogether fantastic to say. Kaya mag-ingat talaga sa ganitong uri na pandaraya, mga kapatid. No? Bakit? Napakalinaw naman ang nakasulat sa Aklat Katoliko na it is not altogether. Baka sabihin nila, yun talagang binasa ni Parba ay tama. Nakasulat din yan sa kanilang Pasugo Magazine. Pasugo Supplement Marso 1977. Ito ang nakasulat, it is not altogether fantastic to say that the remote beginning. Pero sa matagal na panahon, yun ang ginamit nila, mga kapatid, na uring pandaraya. No? Napansin nyo? Kaya mahilig sila magsabi na dinaya sila sa debate. Sila pala ang mahilig gumawa ng ganyan. Eto, balik natin. Pero ang mastermind, at tugari sa inyong libro, gusto na ko, they altogether fantastic to say that the remote beginning, they altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa, flung against heaven. Okay, mastermind. Kaya mag-ingat kayo sa ganyang uri na pandaraya sa mga ngaral ni Felix Manalo, mga kapatid. At hindi lang yan. No? Gumagamit sila ng mga aklat Katoliko para matangay ang mga inosente na umano'y pinatunayan ng simbahang Katoliko sa mga otoridad Katoliko na yung inaniba nila ay tunay. Maniwala kaya kayo? Isa sa mga ginagamit nila ang aklat na Fundamentals of Catholic Dogma. Ito. Ang babasahin namin sa inyo isang aklat ng Iglesia Katolika. Ang pamagat nito ay Fundamentals of Catholic Dogma. Ang sumulat nito ay nagngangalang si Dr. Ludwig Ott sa page 274. Tungkol sa Mateo 16:18, si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng Iglesia ni Kristo at pinanganlan ng Iglesia na Iglesia ni Kristo.
Yan po ang patutuon ng sumulat ng aklat. Ang Panginoon Kristo ay nagtayo ng iglesia at ang sabi po niya, pinangalanan nito na iglesia ni Kristo. Yan. Yun daw ang sabi ng nagsulat ng aklat. Ang ginamit nila ay pahina 274. Kaya kung wala kayong background kaugnay dito, na nabasa nila sa Fundamentals of Catholic Dogma, in regards to Matthew chapter 16 verse 18, St. Cyprian speaks of the building of the church by Christ and designate the church of Christ. Yun ang ginagamit nila mga kapatid. Ngayon, ang tanong, dahil po ba nabasa sa Fundamentals of Catholic Dogma, tama ba ang kanilang argumento na sila ang pinatunayan? Mali. Bakit? Dahil kung tignan natin ang nakasulat sa naturang aklat, malinaw na isang pandaraya ang ginamit nila. Sila ba ang pinatunayan? Ito, 200, pahina 270. The church, to describe the true church of Christ, which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church. There is no name more noble, none more excellent, none more divine than the expression, the mystical body of Jesus Christ. See, yun talaga ang nakasulat, mga mahal na kapatid, na ang tunay na iglesia ni Kristo ay may palatandaan Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Pero itong mga INC na gumagamit sa mga aklat katoliko at pinagputol-putol para ang mga inosente madaya. Ito ba, isa na sa debate? Ang kanilang tanong, sang-ayon ba kayo? Maganda kayo sa ganyan. Sang-ayon ba kayo na sa aklat katoliko pinatunayan na kailangan kang aanib upang maligtas at ito ay ang iglesia ni Kristo? Nasa aklat ninyo na ang may akda ay si Francis Casili, isang paring katoliko. Aaminin nyo ba? Tatanggapin nyo ba ito o hindi? Yan mga kapatid. Kaya, daming mga na biktima sa maling akala na akala nila sila talaga ang pinatunayan sa aklat katoliko. Pero, master sila sa pagputol-putol. Bakit? Ano po ba ang nakasulat sa ginagamit nilang aklat kay Father Francis Casili? Ito. Kapatid na Bobby, ang sangguniin natin mismo at kunin nating testigo yung opisyal na aklat ng Simbahang Katoliko, sulat ng isang pare, ang pangalan po ay si Francis B. Casili, isang paring Jesuita. Totoo ba na walang proper name, walang pangalan, yung iglesyang itinayo ni Kristo? Meron, kapatid na Michael. Ito ang ating mababasa sa wikang Pilipino na po. Si Jesucristo ba ay nagtatag ng iglesia? Oo, mula sa lahat ng kasaysayan, kapwa panlupa at hindi pangkabanalan. Gayon din, mula sa Biblia, na kilalang isang makataong kasulatan. Ating nalaman na si Jesucristo'y nagtatag ng iglesia na tinatawag sunod sa Kanya, ang Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Kristo. Kaya malinaw po, ayon na rin po sa otoridad ng Iglesia Katolika na ang pangalan ng Iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia ay Iglesia ni Kristo. At ang sabi pa nga nung pare, kapatid na Bobby, ay si Kristo ro nagtatag ng isang iglesia mula pa sa kauna-unahang panahon. Ayan. Ginagamit nila ito, mga kapatid, at ini-squat. Mabugay, nagiging squatter sa pangalan. Pero, dahil nakasulat sa aklat katoliko, ang tanong,
sila na ba ang pinatunayan sa paring Katoliko sa aklat na ginamit yan? Hindi. Tingnan niyo, ito ang inawasan nila. Na ang Church of Christ para na itinatag ayon sa aklat na religion, doctrine and practice, walang iba kundi ang simbahang Katoliko. O, see? Iyon ang mabasa natin sa naturang aklat, mga kapatid. Sadali muna dahil parang may naka-schedule ngayon na debate sila si Bro Jando at pwede nating papasukin. Sandali. May debate pala. O si Bro Jando. Dito. May debate si Bro Jando. Okay. Yung nagpakilalang obispo at hari. Yung nagpakilalang obispo at hari ang magiging kaharap ni Bro Jando. Kaya sa pagkakataong ito, sandali muna, pasok tayo. Pasok tayo sa kay Bro Jando. Okay. Sandali. Okay. Pero pasok tayo dyan sa Bro Jando. Ay. May schedule sa debate. Sandali. Pasukin natin yung debate ni Bro Jando ngayon. Bisaya pala. Bisaya. Ang debate nila. So, di kayo makaunawa kung i-play natin yan. Bisaya. Sige. Tuloy na lang natin ang ating diskusyon ngayon dahil di kayo play, di kayo makaunawa. Okay. Ngayon, matapos gamitin nila ang aklat na itong kay Father Francis Casili. Ito namang aklat na ito, Father Smith Instructs Jackson. Ito naman ang kanilang gagamitin. Ito. Mga kaibigan, alam kaya maging ng mga otoridad Katoliko na merong iglesyang dapat aniban ng tao. Ito ang tunay na iglesia na dapat aniban ng tao sapagkat pagka ito ay nakilala pero hindi inaniban, hindi maliligtas mo ang tao. Ang babasahin namin ni isang aklat pa rin ng Iglesia Katolika, ang pamagat nito ay Father Smith Instructs Jackson. Ang sumulat po nito ay si John Francis Knoll sa pahina 35 hanggang 36. So ito, isa na namang daraya gamit ang aklat na ito. Pero sabi ni Miatal, bakit yung debate ni Jose Ventilacion at Alvin Gitamundok ayaw nyo pa? Pinag-usapan na yan. Naka-upload yan sa channel ko. Ang tanong, bakit wala na si Ventilacion ngayon? Ba't wala na din sa TV si Parva ngayon? Pinag-usapan na namin yan. Pero itong ating tinatalakay, ito ang paulit-ulit na modus ng mga ministro ninyo. So, gamit itong mga aklat na ito. Ganito ang pinatutunayan ng nasabing sumulat ng aklat. Ang Iglesia ni Cristo ngayon, sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nung ito'y maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol.
Sa iglesyang ito, ang lahat ay obligadong mapabilang upang maligtas. Yaong mga tao na sa pamamagitan ng kanilang malubhang pagkakamali ay hindi alam ang tunay na iglesia o kahit ito'y alam ngunit tumangging umanib ay hindi maliligtas. Mga kaibigan, pansinin po ninyo, sabi ng sumulat ng aklat, ang Iglesia ni Cristo ngayon sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nung ito'y maglingkod sa mga tao sa pamagitan ng 12 apostol. Oh, ito. Ito na aklat. Basta may mabasang Iglesia ni Cristo, yun na. Inaagaw na ng mga ngaral ng INC. Pero, ano po ba ang mabasa dito? Oh? Tingnan niyo ang mabasa, mga kapatid. Yung Iglesia ni Cristo ba na pinatunayan diyan ay Iglesia Tatag ni Felix Manalo? Hindi. May pinutol sila, oh. Say the Catholic Church. The Church of Christ must be in nature in service its servant to the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who, do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to knowing it, refuse to join it, cannot be saved. Say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. No, so, ang Iglesia ni Cristo na tinuturing dito, tinutukoy dito, walang iba kundi ang Iglesia Katolika. Pinutol-putol lang nila. Kaya mali ang paliwanag ng mga ministro, lalo na si Parba, na di na nyo makita ngayon kung saan na si Parba. Bakit? Sabi niya, dahil idineklara ng konselyo ang One Holy Catholic Church, tinalikuran na daw ang pangalang Iglesia ni Cristo na palatandaan sa tunay na iglesia. Mga kapatid, una, kahit pa balutin nila ang kanilang simbahan sa pangalang Iglesia ni Cristo, ang iba Church of Christ, hindi yan magiging batayan na sila'y tunay dahil ang katotohanan sila'y tatag pa lang ng tao. No? So, balikan natin si Parba. Sabi niya, tinalikuran daw ng simbahang Katoliko ang pangalang Iglesia ni Cristo. How can we attain salvation of the day of judgment if we remain in the Catholic Apostolic Roman Church? The name of Christ is denied and forgotten. Usa pa nga sa Biblia, gibasa ko na, Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Gilisdan, Katolika, Apostolika, Romana, Gitimo, 1870. Wala ka na sa Biblia. Gitangtang ang pangalan ni Cristo. Oh, so tinanggal daw ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Mali. May mabasa bang dokumento, aklat sa Katoliko na tinanggal ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo nang idineklara ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church? Ito ang pinutol kasi nila to describe this true Church of Christ, which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church. So ang paglarawan sa tunay na Iglesia ni Cristo ay Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Kahit ang kanilang Pasugo Magazine, sabi ng kanilang Pasugo Magazine, ito, hindi nangangahulugan, sa isang maliit ng pamphleto ito, ng Pasugo Magazine, hindi nangangahulugang sapat ng tawaging lamang Iglesia ni Cristo ang isang iglesia upang ito ang kilalaning tunay na kay Kristo. So, hindi pala nangangahulugan na sapat ng tawaging Iglesia ni Cristo. Bakit? Alam naman nila ang daming mga gumagamit sa pangalang Iglesia ni Cristo na nauna pa sa Iglesiang Tatag ni Felix Manalo. Ha? Ano ba yung
Ano ba yung mga sikta na yang una pang tatag ni Felix Manalo? O, kung tingnan natin mga kapatid, merong Church of Christ na meron ngang tinatawag na grupong Church of Christ ni Alexander Campbell sa taong 1820. Sa Pilipinas, meron ding Crusaders of the Divine Church of Christ Incorporated na itinatag ni Mr. Rufino Magiba at nagpakilalang Supreme Pontiff daw siya. September 27 na itatag taong 1995. Merong Church of Christ na itinatag noong 1832 sa USA. Merong International Church of Christ na itatag noong 1980. Merong Church of Christ na naitatag sa Australia. Merong United Church of Christ in the Philippines, UCCP yun, 1948. Merong Church of Christ na ang founder si Joseph Smith sa Abril Size, 1930. Merong Church of Christ na ang founder ay si Ezra Both, 1936. Merong Church of Christ na ang founder ay si Warren Paris, 1837. Merong Church of Christ na ang founder ay si William Chubby, 1830. So, tingnan niyo. Nauna pa yan sa Iglesia ni Cristo. Pero napansin niyo ba, ang mga kaani ba sa Iglesia ni Cristo na tatag nito Alexander Campbell, gumagamit ba sila sa mga aklat katoliko na ginagamit ng mga ministro? Hindi. Bakit? Alam nila na ang Church of Christ na binanggit sa iglesia sa aklat na ito na ginagamit at iniskwat ng mga ministro ni Felix Manalo ay tumutukoy sa simbahang katoliko. Sila lang ang gumagamit talaga sa mga aklat. Pero, daming mga nadaya. No? Kung ang argumento pa lang ni Marcolita, ano ba yung argumento ni Marcolita? Hindi po naman nangangahulugan na pag sinabi natin South China Sea, pag-aari na ng China yon. The same manner, Mr. Chair, yung Indian Ocean, hindi po pag-aari ng India yon. Yung Gulf of Mexico, Mr. Chair, hindi rin pag-aari ng Mexico. Ergo, ibig sabihin, hindi dahil tinawag na Iglesia ni Cristo, si Cristo na kaagad ang nagmamay-ari nito, mga kababayan. Yan. Kaya, huwag lang magalit ang ating mga kapatid sa pagsagot natin. No? Dahil inilantad lang natin dito, mga kapatid, yung mga matagal na nilang mudos. No? Matagal na nilang mudos at daming mga inusintit talagang nadala nito. So, sana i-share ninyo ito sa mga kapwa Katoliko para maliwanagan yung natangay. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito inyong lingkod, Brother Windel Talimong. Bye-bye.